Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nasawi po ang isang batang lalaki sa Casibo, Nueva Vizcaya dahil sa bagyong Uwan. Chris, anong nangyari dun sa bata? Connie, natabunan ng gubuhong lupa ang bahay ng 10 taong gulang na batang lalaki sa barangay Aloy. Na-recover ang katawan ng biktima mula sa putik na pumasok sa nasirang bahay. Nakaligtas naman ang 12 taong gulang na kapatid niya na kasama niyang natutulog ng magka-landslide. Sa Ilagan, Isabela naman, nagsisimula ng bumangon ang mga nasalanta ng bagyo. May ilang magsasakang nagbilad na ng inaning palay na nabasa sa kasagsagan ng masamang panahon sa pag-asang maisasalba pa yon. May ilan namang sinabayan na ng paglilinis ng bahay ang paghupa ng baha. Napinsala naman ang ilang bahagi ng Banawe Rice Terraces sa Banawe, Ifugao dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Sa barangay Batag, ilang bahagi ang naapektuhan ng pagguho ng lupa sa kasagsagan ng bagyo nitong Lunes. 2 ang napaulat na namatay roon. Ayon sa uploader, marami ring bahay roon ang pinasok ng lupa at putik. Nananawagan sila ng tulong para matanggal ang mga lupa sa mga bahay at para maibalik ang dating ganda ng Rice Terraces na idineklarang UNESCO World Heritage Site noong 1995. Nagdeklara na ng State of Calamity ang Banawe LGU kasunod ng mga pinsala ng bagyong Uwan sa kanilang bayan. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sinisisi ng ilang taga-barangay Guadalupe sa Cebu City ang isang high-end residential project sa isang burol na dahilan daw ng pagbaha sa kanilang lugar. Luan, anong update dyan? Connie, iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources kung may nalabag na regulasyon ang developer ng proyekto. Ang iba pang detalye sa balitang hatid ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Malabanawi Rice Terraces at may overlooking view ng Cebu. Ito ang The Rice at Monterazas na isang high-end residential project sa Barangay Guadalupe sa Cebu City. Para magawa ito, isang burol ang tinayuan ng mga bahay simula 2024. Sa video na kuha raw noong November 5, ipinasilip ng isang netizen ang itsura ngayon ng 3 ektaryang property. Kalikasan daw ang inspirasyon ng The Rice at Monterazas. Ngunit, isa ito sa sinisisi sa paglubog ng Barangay Guadalupe nang manalasa ang bagyong Tino. Halos sumabot sa bubong ng mga bahay ang baha, na unang beses raw naranasan ng mga residente. Tingin nila na wala ang forest cover dahil sa pagputol ng mga puno, kaya dumiretso pababa sa kanilang mga bahay ang tubig ulan. Sa inyong ginudahan sa tubigan to tubigan, sir? Dito ginababaw gigikan, ma'am. Sa bukid ginagikan. Kaya nailagay ko nga Monterazas? Possible gid. Kaya wala may lain kay diri sa Guadalupe kay kana mong dalan da street kina igo gina sa mo agid niya. Sabi ng DENR, may tree cutting permit ang developer. Pero pinuna rin ng ahensya ang dami ng nawalang puno sa lugar sa loob ng 3 taon. Sa Centro Cebu City kasi meron tayong ginawa na tree inventory last in the year 2022. It recorded 745 trees. Ngayon, nung nag-conduct tayo ng interview last Friday, it appears na 11 na lang, 11 yung out of 745 na mga kahoy during the inventory. Meron talagang tree cutting permit yung proponent. Iniimbestigahan na ng DENR kung may nilabag ang developer sa kanilang Environmental Compliance Certificate at iba pang regulasyon. Nag-iimbestiga na rin ang lokal na pamahalaan ng Cebu City. Maingon sila atong i-close, then we will do that. Now, kung ingon nato kinahanglan inyo ning padak-an inyong catchment para sa kayuhan sa syudad o sa mga tao nga naa sa ubos, then we will let them do that. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng developer. Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang tanggapan ng Monterazas de Cebu, pero ayon sa gwardiya doon, walang pwedeng humarap sa team. Femari Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sugatan ng 2 estudyante matapos tumilapon mula sa sinasakyan nilang tricycle sa Barangay Dato, Balabaran, Cotabato City. Maririnig ang pag-alingaw-ngaw ng sirena ng paparating na police patrol car sa intersection ng Sinsuat Avenue at Bobong Road. Ilang saglit pa, biglang tumawid ang tricycle at nabundol ng patrol car. Isinugod sa hospital ang 2 biktima. Ayon sa pulisya, may nirerespondihan noon ang nasabing patrol car kaya nagmamadali ito. Inako rin nila ang gasto sa pagpapagamot sa mga biktima na nasa maayos ng kalagayan. Kinukuhanan pa ng pahayag ang driver ng police car na handa raw humarap sa anumang responsibilidad kaugnay sa insidente. Wala pang pahayag ang mga biktima. Ito ang GMA Regional TV News. 2 patay sa barilan sa pagitan ng mga pulis sa loob ng Bangged Municipal Police Station sa Abra. Batay sa investigasyon, nagsisipilyo si Police Staff Sergeant O'Neil Ryan Kalika nang bigla siyang barilin ng kanyang team leader na si Police Lieutenant Jamison Bulataw. 4 na tama sa dibdib ang tinamo ni Kalika. Sunod daw na tinarget ni Bulataw si Police Senior Master Sergeant Edwin Bandok pero hindi tinamaan. Gumanti si Bandok at tinamaan sa dibdib si Bulataw. Dead on arrival sa ospital sina Kalika at Bulataw. Sumuko naman si Bandok na walang pahayag. Naharap siya sa kaukulang reklamo. Ayon sa Bangged Police Station, dati nang nagkaroon ng alitan sina Kalika at Bulataw. Patuloy ang investigasyon. Nasira ng daluyong na dulot ng Bagyong Uwan ang seawall at kalsada sa isang barangay sa Santa Catalina, Negros Oriental. Kinordona na at nilagyan ng mga babala ang kalsadang yan sa barangay Poblasyon. 2 lane ng kalsada ang hindi na madaanan dahil sa tindi ng pinsala. Ayon sa mga residente, nasira na rin ang naturang kalsada noong nakaraang taon dahil sa bagyo. Kaya tingin nila substandard ang proyekto. Ayon naman sa DPWH 3rd Engineering District ng probinsya, standard yan ng road concreting at seawall. Yan daw ang disenyong ipinatutupad sa buong bansa. Ongoing na ang pagsasaayos sa napinsalang bahagi ng kalsada.